Hello! Kumusta? Halinawang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So for today's video ay babahagi ko sa inyo ang karanasan ko sa mga workplaces. Kung yun ba ay toxic or accommodating, welcoming, and accepting. So nung pumunta ako dito, kumuha ako nag-aral ko ng certificate at of course kailangan magtrabaho. And then, I was undecided kung gusto ko ba magtrabaho sa childcare or gusto ko ba sa school setting bilang school learning support officer. And then, to help me decide, nag-decision ako na mag-volunteer ako sa childcare center to give me an idea of what the nature of work. So, via Indeed, meron contact sa akin at nagsabi kung gusto ko mag-volunteer, and I said yes. The goal was for me to be able to get the first-hand glimpse of experience kung ano ba talaga ang nature ng work doon. And I was hoping na maka-learn din, maka-acquire ka ng learning. Of course, I've spent time, I spent money for my fare and effort. So I was hoping na in return ay makakakuha ako ng learning by doing so. But yung workplace ay unfortunately hindi friendly, hindi accommodating, not welcoming me even. Pero siguro dahil nung time na yun ay parang tanga pa rin ako. Parang wala akong alam, of course, zero knowledge, of course, tanga ka. Natatakot ako kasi baka mali yung ginagawa ko dahil wala nga akong knowledge. I was expecting na I will be shadowing sa kasama ko pero walang nagsa-shadow sa akin at I never thought na dahil understaffed sila, counted ako as part of the team. Dahil volunteer nga lang ako, I should be there, just learning and like parang tawag noon, kanang kamay nung isang kasama ko doon, natuturuan ako kung anong gagawin ko. But it didn't happen and it's very frustrating kasi natatakot ako, doubtful ako sa lahat ng ginagawa ko and then natatakot ako in the sense na baka mali ito, pwede akong baka mapriso ako. So kung ano-ano na yun, kung ano-ano na yung pumapasok sa isip ko. Tapos na alam mo yun, ma-aksidente mo yung bata. Ang dami talagang pumapasok sa ulo ko. Tapos tama pa itong ginagawa ko. So I was so frustrated at kung magtatanong ako, nagagalit sila. So of course, I did not know what to do. So, kailangan magtanong ka lang naman na lahat gagamitan mo ng common sense kung mali nga yun. So, very impatient sila, parang, it was very, very stressful for me. So, after 2 weeks, I've decided na mamamatay ko sa stress dito. Imbes na may makukuha akong learning. So, hindi na ako bumalik. And then, it was very negative experience for me. And then, next is, nagtrabaho ako bilang factory worker. So, alam naman natin, pag sa factory ka, kailangan talaga yung sipag, tiyaga, at saka mabilis. Mabilis ka talaga. Very different. Kasi, napaka-welcoming nila kung masipag ka. Tuturuan ka nila pero isang beses, dalawang beses lang. Kailangan mabilis kang mag-pick up. Kung mabagal kang pumick up dun sa tinuro nila, naggalit na sila. And then, parang ang bilis, parang friendly sila kung alam nilang asset ka. Pero kung mabagal ka, kasi nung pumasok ako, marami kami. Tapos, napapansin ko kung sino lang yung mabilis, yun lang yung wini-welcome nila. Kung sino yung hindi, parang ang sama ng ugali nila. So, hindi naman ako ganun kabilis, pero mabilis ako kasi may experience na ako sa Pilipinas. So anyway, nagtrabaho ko dati ilang years sa factory sa Pilipinas. So anyway, yung kasama, yung matagal na siya doon, as in, I think, mga 30 years na siya doon. So, alam niya na yung lahat, alam niya na. So,
okay naman siya, pero yun nga, parang napakamaldita niya at kailangan isa-isa, dalawang turo lang, kuha mo na lahat tapos mabilis ka. I was terrified, but it was okay kasi yung ibang kasamahan magagaling naman at magagaling, tapos masayahin, tapos napaka-welcoming nila, na patient din yung iba magturo. At maraming Pilipino, pero may napansin ako, may isang Pilipina doon na parang I wasn't a threat of course kasi nga baguhan ako, babagal kung ikumpara sa kanya, but she wasn't that very warm sa akin. Yung isang Pilipino, magaling siya at napakamatulungin niya, tinutulungan niya ako, binibigyan niya ako ng hint na ganitong gawin ko, tinuturo niya kung sino yung dapat ko antabayanan na supervisor dahil ito ay maldita, ito naman ay mabait at ganito ganyan. Tinuturuan niya ako ng mga tips kung paano gawin ng mabuti yung trabaho ko. So, kung hindi siguro ako may nilipatan na trabaho, siguro magsistay ako doon kasi masaya naman ako doon, although very demanding yung work, very physically demanding talaga yung work. Talagang pag-uwi mo ng bahay, tulog ka na, talagang gusto mo na lang magpahinga. And then currently sa work ko, I am so grateful dahil parang hindi ako natatakot magkamali. Parang I do allow myself to make mistakes kasi doon ka nag-grow, doon may learning, doon parang, of course, yung mistake mo naman may limit, hindi yung kailangan mo na talaga na, malalagay na sa alanganin ang safety ng mga bata. At masaya kasi nung bago ako, yung mentor ko, napakabait niya, binibigyan niya ako ng tips, very patient niya, at although heavy accent nga yung English, and then I'm still learning, pero napaka-patient niya at na-welcome ako ng buong puso. At yung meron akong Filipino mentor, hindi naman, well, I consider her a mentor, um, napakabait niya, napaka-down to earth. Alam mo yun, marami akong natutunan sa kanya at overall ang environment ay maganda naman. Although, of course, maraming mga gossip na kailangan mo lang iwasan para hindi ka involved. So, siguro, ngayon, after so many years na hindi na ako tanga, na marami na akong alam, I've realized na doon sa childcare center na pinasukan ko, I understand now kung bakit ganun dahil napaka-high demand pala nung childcare center. Napaka-stressful pala na work environment yun na alam mo yun, yung lalo na pag understaff kayo, kailangan yung gawin ito, kailangan i-meet yung safety ng, kailangan safe yung mga bata, ang dami pala, yung routine pala is so hectic and so stressful. So when I was there, masama ang loob ko dahil hindi ko nakukuha hindi ko na met yung goal ko. But now I've realized na it's impossible for them to be nice at me dahil nga napaka-stressful ng work environment. At dati may sama ako ng loob sa kanila, but now I've realized na it's not their fault. It's the type of the workplace na talagang mahirap, very stressful. I can siguro kung hindi pa ako nakapagtrabaho ngayon kung saan ako ngayon, ay nandun pa siguro ako ngayon, pero baka very skinny na. Dahil bibigay mo talaga ang 150% mo doon. Dahil masaya naman at the end of the day, habang nagkakainan, habang break time, masaya ang lahat. Currently, dito, I feel that I'm blessed kasi ang dami ko talagang natutunan at marami pa hopefully ako na matutunan at harinawa ay magtatagal ako kasi I feel that I am welcome, I belong, parang this is where I belong, ito yung workplace na gusto ko, ito yung gusto kong gawin, ito yung parang everyday hindi ako natatamad pumasok, everyday parang alam mo yun, no 2 days are the same at nilulook forward ko lagi na nandun ako sa work. Although, napaka-demanding, mahirap din, but overall, parang ang ganda ng team
Ang ganda ng samahan, nagtutulungan, nagkakaunawaan, at of course, not perfect. May mga issue, but it's part of life. Hindi naman perfecto lahat. At the end of the day, it's who you are na importante pa rin na makikisama ka, na meron kang alam, flexible ka, alam mo yun, positive yung mindset mo, at open for growth ka lagi. So, that's all. Harinaway, ayaw ko kung paano ba, bakit ko sinishare ito. Sinishare ko ito for those na gustong magtrabaho na minsan hindi natin nakukuha yung gusto natin talaga na trabaho. Gusto natin na environment, the workplace environment. Be positive, have faith, work on that. At kapag para sa'yo, ay para talaga sa'yo, no matter what. I really believe on that. Pray, everything will be fine. Have a positive mindset. Thank you. Have a good day. Bye.